Matapos ang pagdating ni Sakamoto sa JAA Prison, ngayon naman ay ire-review na natin ang Chapter 197 at 198 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang katotohanan tungkol sa ama ni Shin. At dito makikita ninyo ang mga nangyari talaga sa pagkikita ni Sakamoto at Shin sa pamamagitan ng isang flashback. At syempre, isang intense na bakbakan na naman ang laman ng chapter na ito, mga kaibigan. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter kay Shin na sinabihan si Sakamoto, "Hoy, isama mo ako sa misyon mo." Pero sagot ni Sakamoto, "Sagabal ka lang." Paliwanag ni Shin, gamit daw niya ang kanyang ESP kaya siguradong mahahanap niya si Ando. Sagot ni Sakamoto, "Target ko si Ando. Siya rin ba ang target mo?" Hindi agad nakasagot si Shin. Sa isip niya, mas mabuting sabihin na lang ang totoo dahil malalaman din naman ito ng lalaki. Kaya diretsyong sinabi niya, "Si Ando? Siya ang ama ko. Taon-taon ko na siyang hinahanap." Nagsindi lang ng sigarilyo si Sakamoto at lalo itong ikinainis ni Shin. "Oy, isama mo ako. Kaya kitang tulungan. At saka, kung maaari, pakipatay na lang ang ama ko." Tinanong ni Sakamoto kung ilang taon na si Shin. Sagot, 13 years old. Sabi ni Sakamoto, "Matanda ka na para mabuhay at magdesisyon mag-isa." Sabi ni Shin, "Ang harsh mo naman." Dagdag pa niya, "Huwag ka nang maawa sa akin. Inabandon na ako ng ama ko mula pa nung bata pa ako. Buong buhay ko mag-isa lang akong nabubuhay." Sagot ni Sakamoto, "Mukha nga. Pero ako hindi ko susubukang hanapin ang mga magulang na nag-abandon sa akin. Sino ba sila para alalahanin ko pa?" Sa isip naman ni Shin, madali lang sabihin niya ni Sakamoto kasi malakas siya. Pero ako, siguro, ang tanging makakaintindi lang sa akin ay ang ama ko, si Ando. Biglang nakarinig si Shin ng thoughts ng isang lalaki. "Ha? Yung Ando na walang puwentang driver? Bigla na lang gustong bumili ng tiket para sa barko? Ang hassle, hindi ko akalaing matatakot siya dahil sa isang member na naghahanap sa kanya." Nagulat si Shin. Sa isip niya, si Ando Barro, isang hitman ng JAA. Ama ko nga ba siya? Sabi naman ni Sakamoto kay Shin, "Hoy, ang lalaking yun, konektado sa'yo, hindi ba?" Nagulat si Shin. "Ha? Wala akong ideya." Pero sa isip niya, paano niya nalaman? Sabi ni Sakamoto, "Ang ekspresyon mo habang tinitignan mo siya. Pinagpapawisan ka. Iba ang paghinga mo at tensyonado ang katawan mo. Lahat yan indikasyon na may tinatago ka." Dahil dito, tumakbo si Shin. "Wala akong sasabihin sa'yo. Sana nagkasundo na lang tayo kanina nang may tsansa pa." Itinapon ng sigarilyo ni Sakamoto. "Nagtataka ka bang matatakos ka sa akin?" Tumakbo si Shin sa may overpass. Nadaanan pa niya ang vendor na nagsabi, "Ang lalaking nasa likod mo, gutom na gutom." Habang hinahabol ni Sakamoto si Shin, napaisip siya, magaling kumilos ang batang to, kahit bata pa siya. Tinanong naman ng vendor si Sakamoto, "Sir Melon." Nagpa si Sakamoto pero biglang inunahan siya ng vendor at sapak ng melon ang inabot sa kanya. "Alam kong gutom ka. Ang mga bata dapat kumakain kapag ninayayaan." Napilitan tuloy si Sakamoto na kumain ng melon habang hinahabol si Shin. Pero lalo siyang napatagal dahil maraming tao ang nag-o-offer ng mga serbisyo tulad ng masahe at iba pa na nagpabagal sa kanya. Samantala, si Shin naman ay napadpad sa isang court. At dito makikita niya ang napakalaking barko. Namangha siya. "Napunta lang ako rito kasi sinundan ko yung lalaki kanina." Makikita ang lalaki na nakikipag-usap sa ticket booth. "Ha? Nandito lang ang ticket ko kanina." Sagot ng staff, "Paumanhoy po pero aalis na po ang ship na ito." Pala, si Shin mismo ang kumuha ng ticket. Ginamit niya ito para makasakay. At sa isip niya, "Nandito ang ama ko. Ayos lang ba kung ganito ang suot ko ngayon?" Maya-maya pa, nadat na ni Shin ang isang grupo na may kinukonpronta ang isang tao.
Tinanong pa ng isa, "Ano na, Ando?" At dito na nakita ni Shin ang lalaking matagal na niyang hinahanap. Si Ando, siya ang ama ko. Anong sasabihin ko? Long time no see? Napaka-weird naman nun. Naaalala niyo pa po ba ako? Bakit niyo po ba ako inabandona noon? Pero bago pa siya makalapit, biglang itinutok ni Ando ang baril at binaril ang lalaking kaharap niya. Sabi niya, "May isang floater na nagsumbong sa akin. Mas mabuting iligpit ko na siya para makaalis na tayo agad sa bansang ito." Balik tayo kay Shin na nanginginig sa takot. Anong nangyari? Pinatay ng ama ko ang mga lalaking iyon. Habang nakatingin siya, bigla namang napansin siya ni Ando at ng grupo nito. Isa sa kanilang nagsabi, "Siya ang batang kumuha ng tiket ko. Bakit mo ginawa yun, bata? Patay ka ngayon." Nagsimula nang magsalita si Shin. Tatawagin na sana niya ang kanyang ama pero bago pa siya makapagsalita, biglang lumayo si Ando. May isang lalaki nagtanong, "Anak mo ba siya?" Sagot ni Ando, "Wala akong anak. Ihulog niyo siya." Dito na gulat si Shin. Walang hiya. Seryoso siya. Samantala, kay Sakamoto naman, makikitang hinahabol pa rin siya kahit nagmamaneho ng sasakyan. Napansin niya ang barko at si Shin na ihinulog mula roon. Kaya lumiko siya at pinatalo ng sasakyan papunta sa barko. Habang nasa ere si Shin, nasabi niya sa isip, "So, ito na pala ang katapusan ko. Mag-isa lang talaga ako sa mundong ito." Pero sakto, sinalo siya ni Sakamoto at mabilis siyang isinakay sa passenger seat. Kinabit agad ni Sakamoto ang seatbelt at bumangga sila papasok sa barko. Sabi ni Shin, "Iniligtas mo ba ako?" Sagot ni Sakamoto, "Ha? Kailangan ko lang ng kaunting bigat sa kabilang side para mabalanse ang sasakyan kanina." Pasigaw naman si Shin, "Hindi ako makapaniwala. Munti ka na palang maging emotional kanina, sira ulo ka." Dito na naghanda si Sakamoto. "Ngayon, patayin na natin ang ama mo." Sabi ni Shin, "Hoy, wag mo namang ipagsigawan ng ganyan." Sagot ni Sakamoto, "Okay, dito ka lang. Babalik ako, papatayin ko lang ang ama mo." Sigaw ulit ni Shin, "Sabi ko ngang wag mong lakasan ang pagkakasabi." Sagot ni Sakamoto, "Trabaho ay trabaho lang." Sabi naman ni Shin, "Ngayon na sinabi mo yan, yung ginawa ng ama ko, paano kaya nagkaroon siya ng bounty sa ulo?" Sagot ni Sakamoto, "Hindi ko alam. Sinusubukan kong huwag alamin ang tungkol sa mga target ko." Sabi ni Shin, ganun ba? Dahil wala kang maitulong, ako na lang ang tatanong sa ama ko mismo. Hahanapin ko siya bago mo pa ako maunahan. May sasabihin ako sa kanya." Sagot ni Sakamoto, "Huwag ka lang muling mahahig." Samantala sa tropa ni Ando, "Yung batang hinulog natin kanina, nakaligtas daw." Oo, may impormasyon na nasa barko na raw ang bata. At bukod pa roon, may isa pang suspicious na lalaki. Silver hair, nakasalamin. Baka isa ring hitman ng JAA. Dagdag pa ng isa, kung nagpunta rito mag-isa, siguradong malakas ang skills niya. Hanapin natin ang hitman at ang bata. Patayin agad sila. Nagulat si Shin nang marinig ito at makita ang conversation. Kaya bumalik agad siya sa Sakamoto. Tanong ni Sakamoto, "Ikaw na naman?" Sagot ni Shin, "Para kang ang isdang lumabas sa tubig. Ako na lang ang magsisilbing guide mo." Sagot ni Sakamoto, "Ha? Seryoso? Ibang klase talaga ang lugar na ito." Habang naglalakad sila, kitang-kita nila ang barko. May mga resto, pool, gym, bar at kahit kasino. Sabi ni Sakamoto, "Parang siyudad na to. Hassle talaga ang pag-track kay Ando sa ganitong lugar." Napansin ni Sakamoto na parang may problema si Shin. Hawak-hawak nito ang ulo niya at nagsasabing ayaw raw niya ng mga crowded na lugar. Napakaraming thoughts ang naririnig po. Parang masusuka na ako. Dagdag pa niya. Naalala niya bigla ang mga thought ng mga tao sa lab noon. May ilang nagsasabing kung wala lang ang ability ni Shin, baka masaya pa sana sila. Meron ting nagsasabing creepy daw siya dahil kaya niyang magbasa ng isipan. Kaya kinamusta siya ni Sakamoto. "Ayos ka lang ba?" Sagot ni Shin, "Tumahimik ka! Hindi ka ba takot? Nakakainis ang telepathy na ito." Maya-maya, napunta sila sa lugar kung saan may tumutugtog ng grand piano. Tinignan ni Sakamoto ang pianist at agad niyang malaman na isa itong hitman. "Ha? Sino yung lalaking yun?
Tanong ni Shin. Yung mga peklat at kalyo sa kamay niya, hindi kamay ng musician yan. Paliwanag ni Sakamoto. Habang tumitingin si Sakamoto sa paligid, sinabi niya, napapaligiran na tayo. Sabi ni Shin, so ano na yon? Kaya pabulong na iniisip ni Sakamoto, basahin mo na lang ang nasa isip ko. Sa likod ni Shin, may isang lalaki na pala na may hawak na kutsilyo. Inimagine ni Sakamoto na pinatay niya si Shin, kaya biglang nakaiwas si Shin sa atake. Agad kumuha si Sakamoto ng tablecloth, itinupi ito at ginawang parang latigo. Isang hampas sa mukha ng lalaki, bagsak kaagad. Ngumiti ang pianist na siya palang si Sisi Pelmantaro, isang piano assassin. Tataasan ko ang mood dito, sabi niya, sabay pindot ng keys at biglang namatay ang ilaw. Mabilis namang nagsuot ng night vision ang ibang assassin at sabay-sabay nilang inatake si Sakamoto. Pero naiwasan lahat gamit lang ang pakikinig sa tunog. Oh, maganda palang pandinig mo, sabi ng pianist. Mas nilakasan pa niya ang pagpipiano. Napilitan si Sakamoto na manatili sa defense. Kinuha niya si Shin, itinali sa tabi niya at sinabing, basahin mo ang iniisip ng kalaban. Nagulat si Shin. Ha? Teka muna. Pero kahit kabado, bigla siyang sumigaw, sa kanan mo! Boom! Isang uppercut ang binigay ni Sakamoto sa kalaban sa kanan niya. Doon nagsimula ang tuloy-tuloy na teamwork. Patuloy na ginagabayan ni Shin gamit ang telepathy habang inuubos ni Sakamoto ang mga assassin. Nagtaga si Sisipel. Paano niya na-detect ang lahat ng atake? Ibinalik niya ang ilaw, pero sa pagbabalik, biglang sinalubong siya ni Sakamoto ng suntok at pinampas ng piano cover. Naipit siya sa likod ng mga piano keys. Sabay pindot ni na Sakamoto at Shin ang mga keys ng napakabilis, parang 400 rapid-fire attacks ang sumalpok sa kanya mula sa piano. Bagsak ang pianist, wala nang malay. At ang mga tao, akala nila performance lang kaya nagpalakpakan pa. Sinabi ni Sakamoto kay Shin, napaka-useful mo pala. Sagot ni Shin, mapagkunwari ka lang, sira ulo ka. Maya-maya, sa gitna ng crowd makikita pala si Ando, nakatingin na mismo sa kanila. Ibig sabihin, nandito na siya. At sa susunod na chapter, matinding bakbakan at emotional na eksena ang ating masasaksihan. So, dito na natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang mag-like, comment, follow at subscribe para updated kayo sa mga susunod pa nating uploads. Maraming salamat mga kaibigan. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.